Magandang umaga mga kaibigan. Welcome sa ating channel. Sa vlog na ito ay pag-uusapan natin ang isang napakahalagang tanong. Bakit nga ba hirap ang US na buksan o kontrolin ang Strait of Hormuz kapag nagkakaroon ng tensyon sa Middle East? Bago ang lahat mga kaibigan, ano nga ba ang Strait of Hormuz? Ang Strait of Hormuz ay isang makitid na daanan ng tubig na nagdudugtong sa Persian Gulf at Arabian Sea. Dito dumadaan ang malaking porsyento ng langis ng buong mundo. Halos 20% ng global oil supply ay dumadaan dito araw-araw. Ibig sabihin, kapag nagsara ito, tataas agad ang presyo ng langis sa buong mundo, kasama na rito ang Pilipinas. Bakit nga ba mahalaga ito sa USA? Bagamat malaking oil producer ng US, mahalaga pa rin sa kanilang Strait of Hormuz dahil nakadepende dito ang mga allies ng US. Global economy ang nakataya dito. Kapag tumigil ang oil flow, tataas ang inflation worldwide. Kaya gusto ng US na manatiling bukas ang shipping lane na ito. Pero bakit nga ba mahirap? Unang dahilan kaibigan ay dahil sa geography ng lugar na ito. Una, makitid ang Strait of Hormuz kaibigan. Sa ilang bahagi nasa humigit kumulang 30 to 40 kilometers lang ang lapad nito kaibigan. Ibig sabihin, madaling bantayan, madaling lagyan ng mines o missile. Konting blockade lang dito kaibigan, titigil na ang mga barko. Hindi ito parang malawak na karagatan na madaling kontrolin. Ikalawang dahilan kaibigan, malapit ito sa Iran. Ang isang gilid ng strait ay sakop ng Iran. May advantage sila dito dahil malapit lang ang mga military bases nila. May coastal missile system, may fast attack boats, may mga drones at surveillance sila. Kahit mas malakas ang military ng US, mas malapit naman ang Iran sa battlefield. Parang home court kaibigan ang advantage nila tulad sa basketball. Ikatlong dahilan kaibigan ay ang asymmetric warfare. Hindi kailangang talunin ng Iran ang buong US Navy. Ang strategy nila ay tinatawag na asymmetric warfare. Gumagamit sila ng mga small boats, swarm attacks, sea mines, anti-ship missiles, at drone harassment. Mas mura ito, pero malaking problema sa malaking warships. Kahit isang tanker lang ang masira, maaring matakot na ang ibang ship companies na dumaan dito. Ika-anim na dahilan kaibigan ay ang economic risk. Kapag nagkaroon ng tunay na labanan, tataas ang presyo ng langis, babagsak ang stock market, tataas ang presyo ng bilihin sa buong mundo. Kaya kahit kaya ng US military, hindi basta-basta ginagawa dahil sa economic consequences. Ikapitong dahilan kaibigan, hindi lang military ang laban. Hindi lang ito giyera ng armas kaibigan. Ito ay diplomatic war, economic pressure at global politics. Kapag nagkamali ang isang hakbang, maaaring lumawak ang conflict sa buong Middle East. Kaya mga kaibigan, hindi dahil mahina ang USA, kaya hirap silang buksan ang Strait of Hormuz. Ang tunay na dahilan ay mahirap kontrolin ang makitid na daanan, geographical advancement ng kalaban, modern asymmetric warfare, malaking epekto sa world economy, at risk ng mas malaking digmaan. Minsan kaibigan, ang pinakamalakas na bansa ay kailangang maging maingat. Hindi dahil hindi kaya, kundi dahil napakalaki ng maaring mawala. Kung may natutunan kayo kaibigan, huwag niyo sana kalimutang mag-like, i-comment ninyo ang inyong opinion, at mag-subscribe para sa mas marami pang world analysis videos. Ito si Eldo Nakain, at magkita-kita ulit tayo sa susunod na vlog. Stay tuned mga kaibigan, and as always, have a nice day, everyone.